Karugtog po mga kapatid. Nasa Mark chapter 10 na po tayo, verses 46. Basahin po natin mga kapatid hanggang 52. Pinagaling si Bartimeo. Dumating si Jesus sa Jericho nang papalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka." Ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakitang muli." Sinabi ni Jesus, "Makakaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya." Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. So we are going to talk, mga kapatid, sa gabi nito, patungkol sa pananampalataya, di ba, ng isang bulag. Sa account po ni Matthew at saka nitong si Luke, dalawang bulag yung sinabi doon, and probably Bartimeo was the vocal one, di ba, na nagsalita at humingi ng mercy dito po sa Diyos po na ito. When we talk about blind man, mga kapatid, ay sa mga kapanahunan po nila, they cannot work anymore. So, wala po silang po pwedeng gawing hanap buhay, kundi yung mamalimos lang doon sa mga gates na po pwedeng pasukan at labasan ng mga tao, doon sa gitna ng city na po pwedeng maraming tao, and probably doon mismo sa tarangkahan ng mga meeting place, di ba, ng mga tao, even in the temple, doon sa mga templo, doon sila po pwedeng humingi, magbeg sa mga tao para sila ay bigyan, di ba, ng kanilang po pwedeng makain sa araw na iyon, or probably sa mga susunod pang araw, kung bibigyan sila ng mga salapi, or kung bibigyan sila ng mga pagkain sa mga kapanahunan po na yun. So, being a blind, physically, mahirap siya. Kasi pumikit ka lang at pumunta ka sa may hagdan. Masasabi mo yung sinabi ni Ate Bina, sino bang, di ba, yung, lalo na yung pagkagawa ng ating hagdan ay medyo may style. Kaya sabi ni Ate Bina, sino bang, sabi niya, taong gumawa nito, si Raul. Gumawa, di ba, kasi may style yung gumawa. Probably, yung artistic ng gumawa ng ating hagdan ay, parang slice ng cake. Slice dito, slice dyan, slice dito. So, nung malapit ng matumba si Ate B, sino bang tao ang gumawa nito? So, mga ganun, kung pipikit ka, you cannot be able, di ba, pero na lang, kung sanay ka na, di ba, na nakapikit na umahagdan dyan every week, sanay mo nang yakbang yung mga kamay mo. Ay, paa mo. Kamay, delikado yun. Kamay na yung hakbang, walang paa. So, itong si Bartimeo, at saka yung kasama na, in regards to the account po nitong si Luke at saka nitong si Matthew, mahirap po sa kanila, physically blind. At sa mga kapanahonang ito, dito sa Israel, maayos yung transportation, maayos yung mga daan, may mga signs, di ba, na yung crane ng bulag, meron siyang palatandaan. Pero sa ating inang bayan, madado pa yung mga bulag kung wala silang mga kasama, di ba, na mag-aakay po sa kanila, kasi we are not that mayaman pa para maayos yung atin pong mga daanan sa atin pong bansa. Pero dito, nakakapag-travel yung mga bulag kasi marami ding mga matutulunging mga Israeli. Di ba? Tutulungan ka nila. Ano ba yung bus number?
So, sasabihin din nila, may mga aso din, di ba, na umaalalay sa kanila sa mga kapanahunan na ito. Pero sa mga kapanahunan po nila, ang mga bulag outcast. Kasi wala silang may tutulong kundi yung mamalimos lang. Yun lang yung po pwede nilang gawing hanap buhay sa mga kapanahunan po nila upang mabuhay. At itong si Bartimeo, mga kapatid, when he heard about Jesus na galing sa Nazareth, na nagmula sa Nazareth, alam niya kaagad na ito ay anak ni David. Alam niyo yun, mga kapatid, even he is blind, mga kapatid, nakita niya yung son of David na lang na pagbabasihan, mga kapatid. It is a messianic title. Sa mga kapanahunan po na yan, they are waiting for that Messiah. And this blind man recognized that Jesus from Nazareth was the son of David that they are waiting for. Na hindi nakita ng mga leaders, religious leaders sa mga kapanahunan po na iyon. So, he recognized the Messiah, the Lord Jesus Christ. At yung mga leaders na ito, kaya sinabi ng Lord sa Matthew yung napag-aralan natin sa Matthew chapter 13, tignan natin mga kapatid, 13 mo yun. Matthew chapter 13, verse 30, ito. Sabi niya dito, verse 13, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig. Ni nakakaunawa man, natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman, sapagkat naging mapurol ng isip ng mga tao ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at pinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Subalit, sabi dito, pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata, at nakakarinig ang inyong mga tenga. So, blessed is this man, mga kapatid, na si Bartimaeus, that even he is blind, he recognized and he sees that Jesus from Nazareth was the Messiah they are waiting for. At itong mga sinabi ni Isaiah dito sa mga Pariseo ito, natupad sa kanila, di ba, yung propesiya nitong sa Isaiah, that they don't want to open their eyes, they don't want to open their ears, so bulag sila doon sa katotohanan po na ito. At makikita natin sa punto po na ito, mga kapatid, that Bartimeo was acknowledge niya na itong si Jesus from Nazareth was the son of David that they are waiting for. So, itong si Bartimeo, mga kapatid, ay eager siya, di ba, na mapagaling. At ganun din, as we can see doon sa Revelation, doon sa church ng Laodicea, yung lukewarm church, di ba, na I will spit you out, sabi ng Lord sa kanila, na sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana kahit sa mga kapanahonan na darating, mga kapatid, sa Laodicean church, the lukewarm church, na idudura kita. Sabi ng Lord, sinabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga ay pinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. So even in the future, the Lord will always remind people. There will always a lot of people that even in the past, there's a lot of blind people spiritually. Even to this present, there's a lot of people blind spiritually and not knowing how good our God is. Even in the future, as the Revelation talks, there will always a lot of people are blinded, even
tinatalakay even in the church. The Church of Laodicea was one of them. Sa mga susunod na panahon. At sa mga panahon ito, marami. Di ba? Ngunit ang Lord, ino-offer niya, di ba, yung bumili ka sa akin ng gamot upang ikaw, ipahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. And there's no other remedy, mga kapatid, higit ang ating Panginoong Jesus. So this man, itong si Bartimeo, ay nagsisisigaw siya, I acknowledge that Jesus, the son of David, mahabag ka, kasi he is eager to be healed. Gusto niya mapagaling. Probably narinig niya ang patungkol dito kay Jesus, na itong si Jesus, anak ni David, ay nagpapagaling ng mga may sakit. Because it speaks what the Lord has done to people, it speaks a lot. Nagsasalita yan. Nakikita yan, naririnig yan, at hindi yan magsasilent. Kaya nga itong si Bartimeo, mga kapatid, hindi lingid sa kanya, he sees what this man can do to him. At sinabi niya, mahabag ka sa akin. And then suddenly, pinagsabihan siya, the crowd silent him. This man, or these two men, these two blind men, na sa paglapit niya, pagtawag niya sa Panginoon, paghingi niya ng habag sa Panginoon, the crowd wanted to silent him. Alam niyo mga kapatid, when we are pursuing and yung persistent natin na mag-seek sa Panginoon, there's a lot na magiging barrier. Diba? Habang lumalapit tayo sa Panginoon, habang nagsisik tayo in the Word of God, there will always, sa trabaho na nga lang Bible study tayo, ayan na naman si Lola. Maligaga na naman si Lola. Maraming beses sa akin, maraming beses na nangyayari. Bakit kapag Monday at saka Wednesday, Thursday, pag hindi tayo pag hindi ako magsasalita, she's very quiet and calm. Pero kapag mag-aaral na tayo ng salita at ako na yung mag-share, aligaga si Lola, hindi alam yung kanyang gagawin, marami siyang pinapagawa. But you know mga kapatid, sometimes I don't overcome, but most of the time, I try to overcome that barrier in sharing the Word of God. And this man, mga kapatid, tuturuan tayo, ituturo lang talaga ni Bartimeo sa atin, to overcoming barriers sa lahat, di ba, ng gagawin, to speak out, to call persistently sa Diyos po na ito, sa the crowd, tumahimik ka, Bartimeo, tumigil ka, di ba, huwag kang sumigaw, pero hindi nagpapigil itong si Bartimeo, na, alam niyo mga kapatid, a lot of us, as OFW, maraming pressure ang magpapasilent sa ating pananampalataya. Pressure sa trabaho, pressure sa mga kaibigan, pressure sa family, a lot of pressure, even what happenings to this world, will pressure us na to be silent. To be silent. Na hindi lang talaga natin speak out yung ating pong pananampalataya. Sabi ni Pastor last week, grow up. But I tell you now, speak up. Speak up your faith. Stand up your faith. Kasi di ba mga kapatid, ang faith hindi yan tahimik lang. Ang pananampalataya, hindi lang yan walang ginagawa. But faith should be speak up. But faith should be seen sa atin pong mga buhay. And this man, even there's a barrier or there is a hadlang doon sa paglapit niya sa Panginoon, pagtawag niya sa Panginoon, hindi niya hinayaan yung distraction na yon, yung discouragement na yon ng mga tao. Kasi kung titignan niya yung kanyang sarili, isa lamang siyang bulag. Di ba? Kung ipipitin niya yung sarili, wala naman akong kayang gawin. Kung walang aakay sa akin, hindi ako makakalapit sa Panginoon. But he used kung ano yung meron siya. Ano yung meron siya? Yung sigaw niya. He might not see. He can't see. He can't step up towards the Lord because he cannot see the way. Kasi bulag siya. But he used his voice. He used his voice. Sinabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me.
In-stop siya, may hadlang, hindi siya nagpapigil doon. Son of David, have mercy on me. Hindi siya nagpapigil doon sa mga barrier. And sometimes, maging encouragement naman sa atin ang buhay po ni Bartimeo, mga kapatid. Now, when pressure comes, when problems arise, when distractions comes on our way, wag nawa tayong magpatalo sa mga bagay po na yon. Don't let those things na hindi po tayo mag-persistent, di ba? Na lumapit sa Lord, na magpuri sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Because the Bible is that give us a warning. Binibigyan tayo ng warning ng Lord na the devil is there, is roaming around. Kapatid, he will always wanted to silence us, not to speak up our faith. Yun ang assignment ng devil eh. Yun ang assignment niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, it is an encouragement na huwag po tayong magpahadlang, di ba, sa mga bait, or ano ba yung Tagalog ng bait? Pain ng devil sa atin pong mga buhay. Because the Lord conquered already this world. In this world, sabi ng Lord, di ba, ay maraming trouble. But take heart. Diba, sabi ng Lord, I have already overcome the world. So that is an encouragement to all believers, to us believers. Mga kapatid, when the point of time, di ba, na maraming hadlang na magpapasilent sa atin pong pananampalataya. So, he is persistent, napaka-persistent nitong si Bartimeo, at sa kanyang pagka-persistent na pagtawag po sa Panginoon, even the crowd wanted to silence him. The Lord hears how persistent he is. Yung persistent ng tao na ito, even the crowd is rebuking him, wanted to silence yung tao po na ito, ay narinig po siya ng Lord, tumigil. Di ba? Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. It is a comforting verse sa atin, mga kapatid, that when we are persistent sa pagtawag po sa Lord, Jesus, Son of David, have mercy on me. Alam niyo yung dalhin niyo siya rito, sabi ng Lord. And as believers, come to me. Hindi, kasi ang Lord hindi yan nagpapaalis, di ba, nang tumatawag sa Kanya. Hindi ka tinataboy, kundi ina-accept, di ba, ng Lord lahat ng lumalapit po sa Kanya. And we can see how compassionate the Lord to this man. This man needed the Lord Jesus Christ. And we can see how compassionate our Lord Jesus Christ na i-heal, di ba, yung tao po na ito. Hindi yung kung pwede namang daanan lang yun ng Lord, but He stops. At sinabi ng Lord, dalhin niyo siya rito. Hindi po niya itinaboy yung mga nangangailangan, di ba, sa Kanya. At ang maganda ba dito, at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. You know those people who silence Him? Sila yung nagsabi na, nag-cheer. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, tinatawag ka ni Jesus. When the Lord said, tawagin niyo siya dito, dalhin niyo siya rito. And the crowd give way. Diba? Nitong si Bartimeo. Those crowd who want to silence him, mga kapatid, sila mismo yung nagsabi, laksan mong loob mo. Kung tawag ka ni Jesus, tumayo ka na dyan.
Probably they even assist him, di ba? Na makalapit po dito sa ating Panginoong si Jesucristo. So, alam niyo mga kapatid, those are the opportunity that we can hear. Probably, a lot of us, ito kasi yung most cases, di ba, sa ating mga caregiver dito sa Israel, that when we don't speak up our faith to our employers, they will not know. And they will insist what they wanted. They wanted to silence you. Kasi ayaw nila. Because they need you. 24 hours, 24/7. But when we speak up our faith, they will know and they will make a way for you na makasamba sa Panginoon. Mga kapatid, and good thing, di ba, na pinipili po natin na mag-speak up, na sabihin yung atin pong pananampalataya, this is my faith, and I need to be in the house of my God on this day. Pero sa mga iba sa atin, I don't know what's the reason kung bakit hindi po sila nakakapag-speak up sa kanila pong mga pananampalataya. But this is an encouragement to all of us not to be silent, mga kapatid. Kasi, isa-silent talaga tayo ng devil sa atin pa. The devil doesn't wanted us to speak our faith. Pero kung sasabihin natin, yung mga alaga mismo natin ang magsasabi, you can never, di ba? Hindi mo yan mapapa-stay. Hindi yan mag-i-stay. Kristiyano yan eh. Sumasambayan sa araw ng Sabado ng gabi or whatever the day you are going, di ba, to the house of the Lord to worship Him. Hindi mo yan mapapa-stay kasi yan yung pananampalataya niya. But those who doesn't speak up, yung kanila pong pananampalataya, hindi po nila wala po silang maririnig na ganon sa kanilang mga employer. Sa inyo mga kapatid, narinig nyo na ba? Sa akin, narinig ko na. Nung talagang pinaglaban ko yung aking kasi mag-church. Mag-church ako. And then, kahit sino ang kausap nung alaga ko, hindi yan nag-i-stay. Kasi nag-church yan. Bakit ganito? Hindi. Hindi talaga. So, when we stand up pala mga kapatid, wala po pwedeng humadlang. Diba? Even sa mga kapanahunan po na yun, yung mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, crowd, hindi lang yun 100. Thousands of people. And then, they wanted to silence this beggar, blind man, na tumahimik ka. Can you imagine a lot of people will gonna tell this beggar, blind man, na tumahimik ka. You want to silence him. Pero hindi siya na-discourage doon. Minsan kasi, madali tayong ma-discourage din. Di ba? Kung sasabihin lang na tatanggalin sa trabaho, nadi-discourage na tayo. Di ba? Sa atin na, Stora, hindi talaga pwede kasi wala akong trabaho eh. Ganon. Minsan yun yung mga reasons natin. Pero, let's just try our God in this matter. And we can see, di ba, yung kayang gawin ng Diyos as He did to this man, those who silenced this beggar, blind man. Diba? Sila yung nag-cheer sa kanya. Tinatawag ka, klasan mo ang loob mo, tumayo ka dyan. Probably they even assisted this man. Diba? At tinulungan, diba, na tumayo. And then, inihagis niya ang kanyang balabal, palugsong tumayo at lumapit kay Jesus. You know, for a beggar man, for a beggar blind man, he doesn't have anything. Yung kanyang comfort, yung kanyang shawl na meron siya, yung cloak, yung kanyang balabal, yun ang kayamanan niya eh. Tag-araw, tag-tuyot, tag-lamig, kasama niya yun. Yun lang ang meron siya sa mga kapanahunan po na yun. But he is willing to throw it out para makalapit kay Jesus. Para lumapit, di ba, kay Jesus. Yun yung comfort niya eh. Pero inihagis niya yun just to be with
the Lord Jesus Christ. Because He knows, sabi ko nga kanina, even He is blind, He sees that this man can heal him. He can surrender everything he has para makalapit lang dito sa Lord na ito na nagpapagaling. At nakita natin, di ba? Yun yung treasure niya, yun yung kayamanan niya sa mga kapanahunan na iyon. Yung nag-iisa, di ba, na kanya pong balabal na kasakasama sa kanya pong pamamalimos. Pero He is willing to throw it out at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Alam niyo mga kapatid, when we wanted to come to the Lord, we should be willing and ready, di ba, na iwan yung ating comfort zone, iwan yung mga bagay na sinasabi natin na mas higit, di ba, na kayamanan natin. Kasi this man will find the most treasure na hindi kailanman matutungbasan nung kanyang balabal. At nakakalungkot lang sa mga kapanahunan ito that a lot of people hindi nila ma-recognize because they are blind spiritually. Di ba? Yung nais po ng Lord po na ito, He wanted to invite everybody. But a lot of people are blind. And they don't want to open their eyes. Ito na siya eh. Di ba? Nagpapagaling. But this man, he really recognized, di ba, yung kayang gawin po ng Diyos po na ito. At ang tanong, di ba, na makapagpapabago sa tao po na ito, ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi dahil hindi alam ng Lord, nabulag si Bartimeo. But the Lord wanted for him to speak out, di ba? Yung kanya pong faith, yung kanyang specific na kailangan sa mga kapanahunan po na iyon. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong ni Jesus sa kanya. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. He didn't say, Lord, padamihin mo yung yung balabal ko kasi isa lang yung balabal ko, or pwede bang bigyan mo ako ng pera? Di ba? Para makabili ako ng aking bahay or pagkain. Pero ang hiniling po ng tao po na ito ay makakita siya. Makakita siya. He wanted to see. Gusto ko pong makakita. Ganon kalaki yung pananampalataya ng tao po na ito, mga kapatid. At dahil sa kanyang pananampalataya, nakakita siya. Pinagaling siya ni Jesus. Because Jesus knows the faith of this man. At sa atin, mga kapatid, sinabi ni Jesus sa kanya, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung result ng persistent calling the name of the Lord. Ito yung resulta, mga kapatid, ng patuloy, persistent ka na tumawag sa Panginoon. Persistent ka na tawagin, kahabagan ka, di ba, ng Diyos. At nakamit po ito ni Bartimeus, mga kapatid. Nakamit niya ang healing sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ay napagaling po siya. Yun po ang dineclare ng Lord. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Hindi sinabi ng Lord, magaling ka na, Bartimeus. Hindi lang yon. Sinabi, in-specify ng Lord. In-specify ni Bartimeus yung kailangan niya sa Diyos na ito. Nais ko pong makakita, Guro. In-specify ng Lord. Diba? Kung paano siya pinagaling ng Lord. Because His faith. He speak out. Diba? Yung kanya pong pananampalataya. At hindi lang doon nagtatapos, mga kapatid. Nung magaling na siya, nung na-transform na, nakakita na siya, alam niyo yung magandang last na sinabi dito, noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. There will always be, after transformation, mga kapatid, may kasunod pa yun. Kasi a lot of people,
especially tayo ng mga mananampalataya, stagnant sila doon sa transformation. But they don't want their life to be directed, diba, ng ating Panginoon. Iba na sana yung direksyon, diba, ng kanila pong mga buhay. When we transform by the Lord, na-transform po tayo ng Panginoong Jesucristo, yung atin pong direction iba na sana. Pero karamihan sa mga kapanahunan po na ito, yun pa rin yung kanilang direksyon. Hindi nagbabago yung kanilang direction, yun pa rin, stagnant. Hindi man nag-iba yung kanilang direction, but they're stagnant. Katulad ng sinabi ni Pastora, grow up. Diba? We should grow. We should grow. Kasi yung when we encounter the Lord Jesus Christ, our Savior and Lord, diba? Sa atin po, paalala sa atin pong komunyon sa gabi po na ito, na mag-iiba yung direction ng buhay natin eh. Hindi pareho. Mag-iiba lang talaga yung priority natin bilang mga mananampalataya. Yung direction ng buhay natin, mag-iiba na. Iba na yung direction. Yung direction na is on the narrow way, not on the wide. Diba? Na daan, kundi doon sa narrow way. And there's a lot of promises, di ba, na ibigay po sa atin. Kagaya ng promise ng Lord na makikisalo tayo sa Kanya, gagawin natin yung communion ulit sa kingdom ng Ama. But if we only, di ba, yung transformation lang tayo without direction, mga kapatid, we cannot be in that kingdom. Kaya nga mga kapatid, this is an encouragement to all of us na tayo po ay nawa ay may natutunan doon sa buhay ni Bartimeo that don't be silent. Speak up all the time yung ating pananampalataya and mag-grow sa ating pong pananampalataya. So let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your word. Thank you for the encouragement. Thank you for the reminder of your beautiful word, God. Salamat at patuloy mo po kaming kinakahabagan at patuloy na inaalalayan, Panginoon, sa paglakad namin bilang mga mananampalataya. We are sorry, O Lord, when times that we didn't let, Panginoon, yung mga bagay na nais mo na nawa na gawin namin sa amin pong mga buhay. Lord, sorry for all the pressures na pinahintulutan namin maghari sa amin pong mga buhay. Maraming salamat sa buhay ni Bartimeo, Panginoon, na naging encouragement sa isa po sa amin na hindi po kami magpapa-apekto sa mga discouragement and destruction, Panginoon, sa paglakad namin. Nawa, Panginoon, kayo po yung patuloy na kumilos sa amin pong mga buhay. Nawa ang Banal na Espiritu, ang tunay, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay, God, at mapapurihan ang inyo pong pangalan. May our faith speak up all the time, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin at sa lahat ng aspeto ng aming pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin. Tulungan niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen.